New Anthony Edwards 1 highest basketball shoes mabibili lamang sa halagang $3,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ayon sa NBA insider na si Mark Stein, ang Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs ay patuloy na lumilitaw bilang mga potensyal na kandidato para sa point guard na si Chris Paul kung siya ay magiging free agent ngayong off-season. Iniulat ni Stein na ang Golden State Warriors ay pinag-iisipan pa kung ano ang gagawin kay Paul na may $30 million na sweldo para sa 2024-25 season na magiging fully guaranteed sa June 28. Idinagdag ni Stein na may posibilidad na magkakasundo ang Golden State at Paul na i-delay ang guaranteed deadline sa Hulyo. Ang payout niya ay magiging napakahalaga para sa Warriors sa mga sign and trade scenarios o isang straightforward swap sa ibang team. Kung ang 12-time All-Star ay ma-release ng Warriors o ma-trade sa ibang lugar at agad na ma-dump, parehong may katuturan ang Lakers at Spurs bilang mga posibleng landing spots. Si Paul ang huling natitirang holdout mula sa sikat na Banana Boat crew na hindi pa nakakapag-team up kay LeBron James hanggang sa ngayon. Ang kanyang pagkakaibigan kay James ay magpapadali sa kanyang transition sa purple and gold. Ang 39-year-old na player, kahit sa kanyang kasalukuyang hugis, samantala ay malamang na makakakuha ng sapat na playing time sa playoffs sa parehong paraan na nangyari kay D'Angelo Russell. Gayunpaman, ang pag-sign sa isang aging point guard na historically na nahihirapang manatiling malusog ay may dalang halatang panganib para sa LA. Depende sa iba pang mga hakbang na gagawin ng general manager na si Rob Pelinka. Ang pagkuha lamang kay Paul ay maituturing na isang pagkabigo kung ikukumpara sa kalibreng mga star na nalink sa team. Ang Spurs ay maaaring nangangailangan ng isang upgrade sa point guard upang buhayin ang kanilang opensa at pabilisin ang pagdevelop ni Victor Wembanyama. Ang San Antonio ay nanguna sa assist percentage na may 71.2, ngunit mas karaniwan lamang ang rank na ika-17 sa assist to turnover ratio na may 1.97 ayon sa NBA.com. Ang pagdaragdag kay Paul ay magbibigay sa team ng isa pang playmaker at magpapagaan sa kanilang pag-asa kay Trey Jones. Ipinakita rin sa kanyang panahon sa Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns kung paano niya matutulungan ang isang promising young roster. Sina Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker at DeAndre Ayton ay kabilang sa mga kilalang halimbawa sa mga players na kanyang napabuti. Kahit na bilang isang one-year stopgap, ang mga benepisyo sa pag-sign kay Paul ay ideal na magpapatuloy lampas sa inaasahang mapanatili ito sa Spurs. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Klay Thompson ay naglalaro sa buong 13-year career niya sa NBA kasama ang Golden State Warriors. Ngunit posible bang lumipat siya sa East Coast ngayong summer? Ayon sa ulat ni Jake Fisher ng Yahoo Sports, kasama si Thompson sa listahan ng mga free agent targets ng Philadelphia 76ers ngayong summer batay sa mga sources. Napansin ng Philadelphia ang 1+1 contract na inisyuhan ng Indiana Pacers kay wing Bruce Brown noong nakaraang summer at kabilang si Thompson sa mga pangunahing pangalan na maaaring targetin ng 76ers sa isang katulad na deal sa free agency. Ginamit ng Indiana ang kontrata ni Brown para mag-match ang salary sa isang trade noong Pebrero kasama ang Toronto Raptors para sa All-NBA wing na si Pascal Siakam na maaaring magbigay ng karagdagang insentibo sa Philadelphia na kumuha ng player tulad ni Thompson sa isang katulad na structured na deal. Si Thompson ay patuloy na may malaking halaga bilang isa sa mga pinakakinatatakutang shooters sa kasaysayan ng NBA na may ilang mga performance noong 2023-24 season na nagpapaalala na isa pa rin siya sa mga pinakadelikadong offensive weapon sa liga kapag siya ay uminit. Maaring makalikha ang Philadelphia ng malaking cap space ngayong off-season matapos i-trade ang former MVP na si James Harden sa Los Angeles Clippers, kapalit ang isang package na may kasamang mga expiring contracts na nag-aalok ng malaking financial flexibility sa 76ers kung desidido silang agresibong kunin si Thompson. Ang 34-year-old na sharpshooter ay nagtala ng 12 games na may hindi bababa sa 6 na 3-pointers
na naipasok noong nakaraang season na nag-offer ng elite floor spacing na maaring ipares ng 76ers sa kanilang all-star tandem na sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Bagaman vocal ang Warriors tungkol sa kanilang kagustuhang mapanatili si Thompson, nananatiling hindi tiyak ang hinaharap nito habang ang nagkaedad na core ng Golden State ay humaharap sa pagwawakas sa isang makasaysayang dynasty. Nag-average si Thompson ng 17.9 points habang nag-shoot ng 38.7% mula beyond the arc noong nakaraang season, habang nag-a-adjust sa isang mid-season change na nakita siyang nagsimula sa bench sa unang pagkakataon sa mahigit isang dekada. Kung ipagpapatuloy ni Thompson ang kanyang karera sa NBA sa tanging organisasyon na kanyang nakilala, ito ay magiging isang malaking storyline na dapat bantayan habang papalapit ang free agency, kasama ang ulat na interesado rin ang Orlando Magic sa lifelong Warrior. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si DJ Burns Jr., ang standout center mula sa NC State, ay nakamit ang isang mahalagang milestone sa panahong umani ito ng workout kasama ang Los Angeles Lakers matapos magbawas ng 45 pounds sa loob lamang ng 6.5 linggo ayon kay Corey Smith. Kahit na hindi siya napili sa NBA Draft Combine, nanatiling determinado si Burns na tuparin ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Ang kanyang transformation ay hindi lamang nagpakita sa kanyang dedikasyon, kundi nagpataas din sa kanyang tsansa sa kompetitibong liga. Si Burns na naging mahalagang bahagi sa pagdadala sa NC State Wolfpack sa Final Four ay hindi kabilang sa 78 players na naimbitahan sa NBA Combine, isang malaking hadlang para sa kahit sinong umaasang madraft. Subalit sa halip na panghinaan ng loob, ang 23-year-old na center ay nagsimula sa isang intense fitness regime, nagbawasan ng 45 pounds upang mas angkop sa mga pisikal na pangangailangan ng NBA. Nabawasan ng 45 pounds upang masangkop sa mga pisikal na pangangailangan ng NBA. Ang kanyang mga pagsisikap ay nagbunga ng mag-extend ang Lakers sa isang huling minutong imbitasyon para sa workout na naging dahilan upang kanselahin niya ang kanyang appearance sa Pack Pride podcast. Sa kanyang senior season sa NC State, kilala si Burns sa kanyang malaking pangangatawan na nakalista bilang 6'9" at 275 pounds. Ang sukat na ito ay isang malaking bentahe sa kolehiyo na nagpapahintulot sa kanya na magdomina malapit sa basket gamit ang kanyang pisikalidad at scoring prowess. Nagtala siya ng average na 12.9 points, 4 rebounds at 2.9 assists bawat laro na may standout performances sa postseason, particular sa ACC tournament at NCAA tournament kung saan siya ay tinanghal na most outstanding player ng South Region. Gayunpaman, ang playing style ni Burns na heavily reliant sa kanyang laki ay hindi seamless na naiaayon sa modernong NBA, na mas pinahahalagahan ang agility at versatility sa mga big men. Kinilala ito ni Burns at nag-commit siya sa pag-transform sa kanyang katawan upang matugunan ang mga pangangailangan ng liga, na heavily reliant sa kanyang bigat at sukat sa kabila sa initial setback na hindi naimbitahan sa NBA Combine. Ang dedikasyon at pagbawas ng timbang ni Burns ay muling nagbigay buhay sa kanyang NBA aspirations. Bagaman pwedeng hindi siya madadraft, ang kanyang perseverance kasama ang kanyang notable na college performances ay nagbibigay sa kanya ng fighting chance upang makakuha ng spot sa pamamagitan sa free agency at sa Summer League. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.